Dalaga nagulat sa kambal na sumigaw ng kayo na lang po ang mommy namin. Anak pala ito ng kanyang amo. Pero paano kung pumayag siya pero bumalik ang tunay na ina ng mga bata? Paano mo aakuin ang responsibilidad na hindi naman talaga para sa'yo? Kaya mo ba talagang akuin lahat ng responsibility kahit masaya ka na nga? Pero alam mong sa huli masasaktan ka lang. Simulan natin ang kwento. Congrats, Nicole! Konting kembot na lang, mapopromote ka na! Excited na sabi nga ni Jane, ang kaibigan ni Nicole, na kapwa katrabaho niya sa malaking company. Oo nga eh, kapag nangyari yun, ililibre kita ng kahit na anong gusto mo. Sabi naman ni Nicole. Sus, ang tanging gusto ko lang naman, makatanggap din ng bakasyon gaya mo. Tapos isang private resort pa. Well, deserve ko din naman to, no? Napapirmo ko ng kontrata ang kliyente nila na super yaman galing international. Gusto sana kitang isama pero solo lang daw eh. Pagbutihin mo na lang para ikaw naman ang susunod. Ipagdasal natin yan. I-manifest natin. Saad naman ni Nicole sa kaibigan. Excited naman na tumangutango si Jane. At masaya nga silang nagpatuloy sa pag-uusap. Matapos nilang mananghalian ay bumalik na nga rin sila sa kanya-kanya nilang mga trabaho. Natapos din ang araw at umuwi na nga rin si Nicole sa apartment niya na hindi gaano kasosyal. Saktong-sakto lang sa budget niya. Pagdating niya sa apartment ay naghanda na nga rin siya ng mga gamit na dadalhin para sa pagbabakasyon niya. Kinabukasan, 3 araw lang naman siya sa isang private room pero susulitin na nga niya dahil once in a lifetime lamang yun mangyari. Nicole Rodriguez? Yes ma'am, may reservation nga pong room sa inyo para dito. Papasamahan ko po kayo sa staff namin. Mangiting sabi nga ng counter staff. Nagpasalamat naman si Nicole at sinundan na nga rin ng staff na nagturo sa kanya ng magiging kwarto niya sa isang mini hotel na nasa loob ng resort. Ang cute ng hotel. Ang libre lang kay Nicole ay ang hotel at ang mga pagkain ay bibigay nga. Kung gusto man niyang mamili ng gamit o souvenir, sariling pera na nga niyang gagamitin. Ang ganda dito. Bulong nga ni Nicole habang nakatanaw sa malinaw at maalon na dagat sa harap niya. Naglalakad nga siya sa tabing dagat. May nakikita naman siyang iilang tao sa paligid na namamasyal at naliligo. Nagdesisyon siya na aliwin ang sarili sa pagtingin-tingin sa mga shop sa resort. Natuwa naman si Nicole nang makakita ng minibar malapit sa hotel. Kaya agad nga niya itong tinungo at uminom doon. Kaunti pa lang naiinom ay nahilo na nga kaagad si Nicole. Salamat kuya. Uwi na ako, mahina pala ako sa alak eh. Sarap ng matulog. Lasing pa nga nasabi ni Nicole at hindi natuwid pa ang paglalakad. Wala namang umalalay sa kanya dahil may kanya-kanyang ginagawa ang mga tao sa loob hanggang sa tuluyan na nga rin siyang makalabas ng bar. Ang boring naman ng ganitong buhay. Bakit ako lang nandito? Nasaan na kayo? Saad nga ni Nicole, nakasalukuyang naglalakad sa hallway kung nasaan nga ang kwarto niya. Pambihira, nag-enjoy pa rin naman ako eh. Bulong na nga lamang niya at hinawakan ng doorknob sa pinto at dire-diretsyong pumasok sa loob. Nakita niya naman kaagad ang malambot na kama na parang tinatawag siya. Lalapit na nga sana siya sa kama nang bumukas naman ang banyo sa kanyang bahagi. At may lumabas sa kanang bahagi nga nun. Wow, yummy! Hindi maiwasang bulong nga ni Nicole nang mapatingin sa lalaking tanging ibabang bahagi lamang ang may tapis. Kitang-kita ang matipuno nitong katawan at 6-packs abs. Napunta naman ang tingin ni Nicole sa mukha ng lalaki na sobrang gwapo pala. Who are you? Kunot noong tanong ng lalaki. Ha? Who me? Ako dapat nagtatanong niyan sa'yo eh. Kwarto ko to.
Lasing ka na, miss. Maling kwarto ang napasukan mo. Hindi ko yata naisara kaya ka nakapasok. Ako? Lasing? Hindi ako lasing, no? Gusto mo ng pruweba? Paghahamon pa nga ni Nicole. Hindi naman sumagot ang lalaki at hinintay na nga lamang ang gagawin ni Nicole. Nilapitan naman siya ni Nicole at iginapos nga ang mga braso nito sa leeg niya at may diin siyang hinalikan sa labi. Hindi nakapag-react ang lalaki hanggang sa tuluyan na nga rin siyang bumigay sa hindi malamang dahilan. Teka, anong ginagawa mo? Gulat na tanong nga ni Nicole nang karagahin nga siya ng lalaki na parang bagong kasal sa kadahan-dahang pinhiga sa kama. Hindi ka lasing, hindi ba? Then prove it. May gising sabi nga nito. Hindi naman nakapag-react si Nicole nang halikan siya ng lalaki sa leeg. Medyo nagpumiglas nga si Nicole pero hindi masyado dahil nanlalambot nga siya sa mga halik nito. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay niya at inilagay sa paghalalaki nito. Huwag ka nang humawak sa iba. Diyan mo lang ilagay ang kamay mo. Bulong pa nga ng lalaki sa tenga ni Nicole na naghatid nga ng ibang kiliti sa buong pagkatao niya. Napalunok naman siya nang ilang beses nang mahawakan ng buongang nitong pagkalalaki. Ang taba pala ng talong mo, sir. Napalunok na sabi ni Nicole. Feeling niya ay bigla nga siyang nahimasmasan sa kalasingan. I'm Charles, and that talong is yours this time. Bulong nga ni Charles at naglakbay ang mga kamay niya sa iba't ibang bahagi nga ng katawan ni Nicole. Tuluyan namang napapikit si Nicole dahil sa kiliti, sarap at kakaibang sensasyon na nararamdaman niya mula sa mga haplos at halik sa kanya ni Charles. Hindi mapakali ang isip niya at sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Matapos ang ilang sandali pareho na nga rin silang hubot-hubad. Unti-unti ring naramdaman ni Nicole ang sandata ni Charles. Hanggang sa napunta na nga sila sa climax. Saksi ang gabi at ang resort sa nangyaring yun. Sinampal ni Nicole ng malakas at isang beses ang pisngi niya. Kinaumagahan. Ano bang katarantaduhan ang ginawa mo, Nicole? Nandito ka para magbakasyon. Hindi mapakali pa nga. Nasaad nga nito. Hindi ka pumunta dito para makipaglandian at makipag one night stand. Sa'yo di mo naman kilala. Sigaw pa nga niya sa kanyang sarili. Kanina pa nga siya palakad-lakad nang pabalik-balik sa sala ng room niya. Malinaw niyang naalala ang nangyari kagabi at maaga siyang nagising sa kamabilis na nilisan nga ang kwarto ng lalaking nakuha night stand niya at hindi niya pa nakilala. Frustrated at galit nga siya sa sarili niya sa nangyari dahil kasalanan niya, nalasing nga siya. Napahilamos na nga lamang ang mukha ni Nicole at pinakalmang sarili. Okay, inhale, exhale. Kalmahin mo lang, Nicole. Malalampasan mo rin to at ipagdasal mo na lang na hindi ka nakilala ng lalaking yun. Saad nga niya. Matapos pakalmahin ang sarili, nagdesisyon nga siya na maligo at magbihis para ituloy ang pamamasyal sa resort at mapagmuni-muni nga kahit papano nakalimutan nga niyang nangyari kagabi. Matapos maayos ang sarili, bumaba na nga si Nicole sa ground floor para kumain ng breakfast. Dahil libre ang pagkain, ay talaga namang sinusulit niya. Habang kumukuha ng pagkain sa food area, ay nakalinig naman si Nicole ng malakas na pagtawa, kaya napalingon siya sa likuran niya. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ang walang iba kundi ang lalaking naka one night stand niya sa isang mesa habang kinakausap ang isa pang lalaki na malakas na tumatawa. May problema ba, ma'am? May hindi ba kayo nagustuhan sa breakfast? Tanong nga nang nagbabantay sa food area. Miss, kilala mo ba yung lalaking kausap ng lalaking tumawa ng malakas? Pangusisa nga ni Nicole. Si Mr. Charles Olivares po ba? Yes po, siyang may-ari ng resort na to at isa rin siyang mayamang businessman sa bansa. Presidente ng kumpanya. Hindi niyo po siya kilala? Maraming nakakakilala sa kanya kahit sa labas ng industriya ng negosyo.
Sagot naman ng staff. Ha? Charles Olivares? Yung presidente, CEO at owner ng Grandview Realty Corporation? Gulat na sambit nga ni Nicole. Tumango-tango naman ng staff. Yes po, ma'am. Sige, pwede ko pang dalhin na lang tong pagkain sa room ko? I'm sorry ma'am, pero hindi po pwede. Sagot naman ng staff. Wala namang nagawa si Nicole kundi gumawa na nga lamang ng paraan para lumayo at hindi siya makita ni Charles dahil feeling niya katapusan na nga ng buhay niya. Charles Oliveros. Ito lang naman ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Hindi niya ito nakalala sa mukha kagabi dahil hindi niya rin naman ito nakikita sa personal o sa kumpanya. Kapag nalaman nito ang pagkatao niya, ay sigurado nga siyang papaalisin nga siya nito sa kumpanya. Dahil nga sa nangyari sa kanila. Wala namang pagsasabihan si Nicole, kaya sana ay kalimutan na nga lamang ni Charles ang nangyari. Na aksidente lamang. Mabuti na lang at mukhang hindi niya ako nakita. Bulong pa nga ni Nicole habang naglalakad sa tabing dagat. Nang biglang, "Tulong! Tulungan niyo ang kapatid ko!" Agad na napalingon si Nicole sa may dagat nang makarinig ng pagsigaw ng isang bata. Nakita nga niya ang isang batang papunta sa kinaroroonan niya. Inikot niya ang tingin sa paligid at walang tao. Tanging siya lamang. Anong nangyari? Pasigaw na tanong nga ni Nicole. "Nalulunod po yung kapatid ko, tulungan niyo po siya!" Sagot naman ng batang sabay turo nga sa unahan. Mabilis namang nilusong nga ni Nicole ang dagat at mabilis na tinulungan ng isang bata na nakita niyang nalulunod nga. Medyo malalim na nga ang tubig at marunong naman siyang lumangoy kaya agad din naman niyang nahawakan sa leeg ang bata at dinala nga sa dalampasigan kung saan naroon ang isa pang bata. "Ayos lang po ba siya? Mabubuhay po ba siya? Gabriel, gumising ka!" Mabilis naman na mouth to mouth ni Nicole ang batang nalunod. Tapos ang ilang sandali ay lumuwa nga ng tubig dagat kaya pinaupo kaagad ito ni Nicole at hinagod nga ang likod. "Ayos ka lang ba? Nasaan ba ang mga magulang niyo? Bawal maligo ang mga bata na sila lang." Saad naman ni Nicole dahil nag-aalala nga siya para sa mga bata. "Gabriel, ayos ka lang ba? Nag-alala ako ng husto." Sabi nga ng batang hindi nalunod. "Ayos na ako, Kuya Gerald. Salamat po sa pagligtas sa akin." Pabulong na sabi nga ni Gabriel saka tinignan si Nicole at nagpasalamat. Napansin naman ni Nicole ang pagkakahawig ng dalawa. "Kambal kayo?" Gulat nga niyang tanong dahil magkaparehas nga talaga sila ng muka at boses maliban na nga lamang sa style ng buhok. Sabay naman na tumango ang kambal. "Gerald! Gabriel, anong nangyari?" Kinakabahang saad nga ni Charles. Agad na napahinto nga si Nicole nang makarinig ng familiar na boses. Hindi siya lumingon at yumuko nga para hindi nga siya nito makilala. "Sorry po, Daddy. Gusto po naming maligo sa dagat pero busy po kayo eh. Nalunod po si Gabriel pero niligtas siya po nitong si Miss Ganda." Pag-amin naman ni Gerald, nanuuna na nga umiyak dahil alam niyang pagagalitan nga siya ng gusto ng daddy niya. "Ano? Ikaw ang kuya kaya bakit hindi mo pinigilan ang sarili mo? Nilagay mo sa panganib ang buhay ng kapatid mo. Wala ba talaga kayong magawa? Nasaan ang yaya niyo? Tinakasan niyo na naman siya. Sakit talaga kayo sa ulo." Galit na sabi nga ni Charles. Nang marinig yun ni Nicole, hindi naman niya napigilan ang sarili at agad na tinignan si Charles. "Teka, mga bata lang sila. Kaya wag mo naman silang pagalitan ng ganyan. At wag mo silang sisihin. Kaya nga bata eh, kailangan talaga ng masusing pagbabantay at focus na atensyon. Wag mo pagalitan ng husto dahil baka matrauma sila." Galit na saad naman ng babae. Halata naman ang gulat sa mukha ni Charles nang makita si Nicole. "Ikaw? Hindi ba't ikaw yung babae na pumasok kagabi nang biglaan sa kwarto ko? At huwag kang makisali dito, problemang mag-ama to." May diin nga niyang sabi. "Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Ang mahalaga dito ay ang feelings ng mga bata. Ikaw ang nakakatanda. Kaya dapat ay alam mo kung ano ang tama. Kaya dapat turuan mo sila.
para galangin ka nila. May maganda namang paraan para pagsabihan sila at hindi sigawan, di ba? Daddy, wag mo na pong awayin si Miss Ganda. Tinulungan niya nga po kami. Sorry po, Daddy. Kasalanan po namin. Sorry po talaga. Umiiyak pa nga na sabi naman ni Gabriel. Agad namang pinatahan ni Nicole ang kambal. Ayos lang yan. Mga bata, wag na kayong umiyak. Hayaan niyo na lang ang daddy niyo kahit sigawan niya kayo. Hindi niya naman kayo sasaktan eh. Pagpapakalma nga ni Nicole sa mga bata. Matapos ang ilang minuto, tumahan din naman ang kambal. Miss Ganda, kayo na lang po ang mommy namin. Sabi naman ni Gerald kaya napakunot noo nga ang babae. Ha? Agad naman nasambit ni Nicole. Oo nga po, ikaw na lang po ang mommy namin. Pwede po ba yun, Daddy? Sabi naman ni Gabriel, habang pinupunasan nga ang luha niya sa mata. Sir Charles, nandito lang pala kayong lahat eh. Kanina pa ako ikot ng ikot sa kakahanap ng kambal. Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Sabi nga ng kararating lamang na babaeng, may katandaan na. Kung hindi nagkakamali si Nicole, ito nga yata ang yaya ng kambal. Sige, maayos na kayo. Alis na ako. May gagawin pa kasi ako eh. Kita-kits na lang, bye! Mabilis na sabi na nga lamang ni Nicole sa katumalikod at tumakbo nga ng mabilis. Papalayo kina Charles. Pabalik sa mini hotel. Sino po yun, sir? Tanong nga ni Rina, ang yaya nga ng kambal kay Charles. Bago pa nga nakasagot si Charles, naunahan naman siya ng mga anak niya. Siya po ang gusto naming maging mommy, Yaya. Opo, niligtas niya po si Gabriel. Ang bait niya po at sobrang ganda rin po. Bumalik na tayo sa hotel. Mag-uusap pa tayo tungkol sa ginawa niyong pagtaka. Siguraduhin yung madedepensahan niyong mga sarili niyo. Kung ayaw niyong ikulong ko kayo sa hotel hanggang sa matapos ang kailangan kong gawin dito. May diin na sabi naman ni Charles at nauna na ngang maglakad. Lumungkot naman ang mukha ng mga kambal at wala na nga ring nagawa pa kundi ang sumunod sa daddy nila kasabay si Rina. Busy na busy nga si Nicole na inaayos ang mga gamit niya. Kahit ikalawang araw pa nga lamang niya ngayon ay bakasyon niya sa resort, gusto nga niyang umuwi. Ayaw na nga niyang makita pa si Charles dahil pakiramdam niya ay nanganganib nga ang buhay niya. Ay pala ka! Sambit nga niya dahil sa gulat ng makarinig nga ng pagkatok mula sa pinto ng kwarto. Inayos naman niya ang sarili bago tumayo at binuksan ang pinto. Hello po ma'am, ako nga po pala si Rina, ang yaya po ng kambal. Inutusan ako ni Sir Charles na papuntahin kayo sa labas ng hotel dahil gusto niya raw akong utusan para sabihin na gusto raw po niya kayong makausap. Sabi nga ni Rina. May chance kaya na tanggihan ko ang pagpapapunta niya sa akin sa labas? Tanong nga ni Nicole. Umiling naman si Rina. Hindi lang po kasi ikaw ang malalagot eh. Pati rin ako. Kung hindi ko po kayo mapapunta doon. Sabi nga niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Nicole dahil wala na nga talaga siyang choice. Kamusta po pala ang kambal? Hindi naman po sila siguro sinaktan ni Charles, hindi ba? Tanong nga niya ulit. Umiling naman ang yaya. Hindi naman po. Sinermonan lang po sila ng maayos ni Sir at kinausap na hindi maganda ang ginawa nila. Mabuti na lang po at dumating kayo. Wala yun. Ang importante ayos na sila. Sige po, puntahan ko na si Charles at baka malagot tayong dalawa. Saad na nga lamang ni Nicole. Ngumiti si Rina at tumango na nga lamang at hinayaan makaalis ang babae. Katabi ng kwarto ni Nicole ang kwarto ni Charles at sa kasunod naman ni Charles ay ang kwarto ng kambal kasama si Rina. Habang naglalakad palabas ng hotel, ay nag-isip naman si Nicole ng mga pwedeng sabihin o idepensa kay Charles tungkol sa nangyari. Lahat-lahat, mula kagabi hanggang nga kanina kasali ang kambal. Paglabas niya ng hotel, ay agad niyang hinanap si Charles pero hindi niya nakita. Naglakad pa nga siya hanggang sa maaninag nga niya ito na nakatayo sa gilid ng dagat at mukhang nag-e-emote. Dahan-dahan nga niya naman itong nilapitan. Wala ka naman sigurong balak na ilunod ako kaya mo. Naisipang kausapin ako dito sa dalampasigan, di ba? Tanong nga niya nang makalapit kay Charles. Hindi yun tatalab.
Dahil baka ako ang malunod, hindi ako marunong lumangoy. Sabi naman ni Charles at nanatili nga ang tingin sa dagat. Bakit mo ako gustong makausap? Gusto mo ba akong humingi ng tawad at lumuhod sa harap mo? Sarcastic na saad ni Nicole. Walang masyadong tao sa kinatatayuan nila. Sa unahan naman ay may mga taong namamasyal at naliligo. Nicole Rodriguez, kasalukuyan pala kitang empleyado pero bakit parang hindi ka takot makipag-usap sa akin? Tanong nga ni Charles at nilingon siya. Nagabot naman ang tingin nila dahilan para mapalunok ng laway si Nicole. Sorry po sir, pasensya na po sa lahat ng kamaliang nagawa ko. At huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho dahil may sakit ang mama ko at kailangan na kailangan ko ng sweldo ko. Buong galang nga, kasabay ng pagyuko na sabi ni Nicole. Papatawarin kita sa lahat ng ginawa mo kung susundin mo ang gusto ko. Seryosong sabi naman ni Charles. Nagulat naman si Nicole at agad na tinakpan ang katawan niya gamit ang mga kamay. Naku po sir, gagawin ko lahat pero huwag lang yung kagabi. Nadala lang po talaga ako ng kalasingan kaya pasensya na po talaga. Promise po, walang ibang makakaalam nun at wala akong pagsasabihan. Kumunot naman ang noo ni Charles. Hindi yun ang sinasabi ko na gusto kong sundin mo. Sabi niya. Binaba naman ni Nicole ang mga kamay. Sorry po ulit. Ano nga po ulit yun? Napabuntong hininga naman si Charles. Gusto kong maging mommy ka ng anak ko. Masyado na akong busy sa trabaho, kaya kailangan ko ng mag-aalaga at mas focus ang atensyon sa kanila. Maayos naman ni si Yaya Rina, pero ikaw ang gustong-gusto nila na maging mommy. Wala ka namang gagawin, magiging mommy ka lang nila. Titira ka muna sa bahay ko at bibigyan pa rin naman kita ng trabaho. Dalawa naman ang sweldo mo. Sweldo mo bilang empleyado ko at sweldo mo bilang mommy ng mga anak ko. Nangangako ko na hindi ka pahihirapan. Teretsa ang pakiusap nga ni Charles. Ha? Teka lang po. Ang bilis niyo naman po masyado. Hindi ako makahabol Tsaka nakakagulat yung mga sinasabi niyo. Awat nga ni Nicole dahil isa-isa pang nagsisink in sa kanyang isipan ng mga sinabi ni Charles. Kapag hindi ka pumayag sa gusto ko, tatanggalin kita sa company ko at sisiguraduhin kung wala kang mapapasukan pa na trabaho. Pahabol na pagbabantangan ni Charles. Wow, hindi naman halata na desperado ka, no? Sarkastikong tanong naman ni Nicole. Gusto ko lang na mapasaya ang mga anak ko at nakikita ko na kaya mong ibigay yun sa kanila. Mukhang mapagkakatiwalaan ka rin namang tao kaya pagkakatiwala ko sa iyong mga anak ko. Pwede bang bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip man lang? Pakiusap naman ni Nicole. Okay, I'll give you 5 minutes. Sabi ni Charles. Wow ha, ang haba naman nata ng masyado. Oras ang hiningi ko. Minuto lang ang binigay mo. Hindi naman nagsalita si Charles at binalik nga ang tingin sa dagat kaya tumingin din si Nicole sa harap. Nag-isip na nga rin siya dahil mukhang nagsisimula na nga ang 5 minuto niya. Kung iisipin, wala namang masama sa offer ni Charles. Maraming benefits si Nicole doon. Maliban lang sa mabibigyan siya ng responsibilidad na maging magulang at hindi niya ngayon magagawa. Malapit si Nicole sa mga bata pero iba pa rin talaga kapag naging magulang ka nila. Ibang usapang responsibilidad na yun. Wala naman akong choice kundi tanggapin ang binibigay mong responsibilidad sa akin kaya sige. Papatulan ko na pero may kondisyon din ako. Napakunot noo si Charles. Anong kondisyon? Kung gusto mong maging masaya ang mga anak mo, kailangan mo rin gawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanila. Kaya dapat mangako ka tungkol doon. Sakayaan mo rin ako na maging formal sa'yo para hindi maging awkward o magtaka ang mga bata. Magiging mommy lang naman nila ako, diba? Sila lang ang pagsisilbihan ko at hindi ikaw. Para maliwanag. Saad nga ni Nicole. Pagsisilbihan mo pa rin ako bilang empleyado ko. Pero gaya ng sabi ko, hindi kita pahihirapan. Tatanggapin ko rin ang mga kondisyon mo. Pwede ka na magsimula ngayon. Teka, ngayon na agad-agad?
Pwede bang kausapin mo muna ang mga bata at ipaliwanag ang sitwasyon? Baka mabigla din sila eh. Tinignan naman siya ni Charles. Ikaw nang bahala. Si Yaya Rina na rin ang bahalang magpakilala ng buo sa kambal sa'yo. Alam mo na naman siguro ang kwarto nila sa hotel, di ba? Katabi lang ng kwarto ko. Alis na ako, may gagawin pa ako. Hindi naman nakapagsalita si Nicole nang umalis na nga ng tuluyan si Charles. Naiwan naman siya sa dalampasigan na punong-puno nga ng tanong ang isip. Medyo naiinis nga siya sa pagtrato sa kanya ni Charles pero napagtanto niya rin na wala rin naman palang masama doon dahil empleyado lang siya nito at boss niya ito. Napailing-iling na nga lamang si Nicole at naglakad na nga pabalik ng hotel. Gusto niya rin na mas makilala pa ang mga bata na para kay Nicole ay hindi nagmana ang ugali sa daddy ng mga to. Si Gerald at Gabriel po, parehong 6 na taong gulang. Grade 1 na sila at nag-homeschooling lang po sa bahay. Saad nga ni Rina. Tumango-tango naman si Nicole. Kanina pa nga sila nag-uusap tungkol sa mga dapat ngang malaman ni Nicole tungkol sa mga kambal. Matapos malaman ang tungkol sa mga to, ay si Nicole naman ang nagpakilala. Ako naman si Nicole Rodriguez. Kasalukuyan ako nagtatrabaho at ang boss ko ay ang daddy niyo. Sinabi niya na gusto niya raw ako maging mommy at wala naman na yung problema sa akin. May ngiting sabi nga ni Nicole. Kung ganun ay pwede ka po naming tawaging mommy? Excited na tanong nga ni Gabriel. Oo naman. At simula ngayon, hindi rin ako mawawala sa tabi niyo. Sagot naman ni Nicole. Tuwang-tuwa naman ang kambal at niyakap si Nicole. Masaya naman si Nicole na makatulong sa mga bata pero alam niya sa sarili niya na mali pa rin na magpakaina siya sa mga ito dahil susweldohan siya ni Charles. Para sa kanya, trabaho ang pagiging ina pero wala dapat itong kapalit na sweldo. Ipinaliwanag naman ni Nicole ng maayos sa mga batang pagiging mommy niya sa mga ito pero hindi niya sinabi na sinisweldohan siya. Matapos ang ilang minutong pag-uusap ay nagyaya naman kaagad ang kambal na mamasyal nga sa labas. Pinagbigyan naman din ni Nicole ang mga to. Mananghalian muna tayo bago mamasyal ha? Hindi pwedeng gutom kapag namamasyal. Sabi nga ni Nicole nang marating nila ang ground floor ng hotel. Agad namang tumango ang kambal at tinungo na nga rin nila ang food area. Mami, gusto ko rin po ng cupcake gaya po ng kay Kuya Gerald. Oo nak, saglit lang. Huwag nang damihan para hindi masayang. Balik na lang tayo ulit kapag nakulangan ka, okay? Inalalaya naman ni Rina si Nicole sa pagkuha ng pagkain ng kambal. Ma'am, tama po bang narinig ko tinawag po kayong mommy ng mga anak ni Mr. Olivares? Tanong nga ng babaeng nagbabantay sa food area. Siya yung napagtanungan kanina ni Nicole tungkol kay Charles. Oo. Bakit may problema ba? Mommy nila ako. Sabi naman ni Nicole. Wala po ma'am. Sige po, enjoy your meal po. May ngiting sabi ng staff. Ang chismosa naman masyado. Bulong naman ni Nicole. Ano po yung chismosa, mommy? Tanong nga ni Gerald. Wala anak, tara na. Hanap tayo ng bakanteng table. Sagot na nga lamang ni Nicole. Nakahanap din naman sila ng bakanteng table at doon umupo. Saka kumain na. Enjoy naman ang kambal na kumakain at halatang halata na masisigla ang mga to. Natutuwa din si Nicole na nakikita niya ang mga to na ganun. Natapos ng kumain si Nicole at Rina, hinintay na nga lamang niya ang kambal. Inilibot naman ni Nicole ang tingin niya hanggang sa makita niya si Charles na papasok sa pinto ng hotel. Nag-abot naman ang tingin nila pero umiwas din si Charles dahil may kausap itong lalaki, yung malakas tumawa. Matapos kumain ng kambal, ay nagdesisyon naman sila na mamasyal na nga sa labas. Maraming pinabiling gamit at pagkain ng kambal. Walang pera na dala si Nicole pero mabuti na nga lamang at may pera palang binibigay si Charles kay Rina para sa kambal
kung sakaling may gustong bilhin ng mga to. Ang dami nyo namang binili. Hindi maganda na gastos lang ng gastos kahit marami kayong pera. Komento naman ni Nicole. Hindi naman po para sa amin lahat yan, Mommy. May binili rin po kami para sa inyo ni Daddy at Yaya Rina. Sabi naman ni Gerald. Talaga? Ang babait nyo naman. Akala ko spoiled na kayong mga bata. Yung daddy nyo lang palang spoiled yate eh. Natatawang sabi naman ni Nicole. Sinong spoiled ang sinasabi mo? Biglang saad nga ng isang baritonong boses. Ay, baklang kabayo! Sigo nga ni Nicole dahil nga sa gulat. May bakla po bang kabayo, Mommy? Tanong nga ni Gabriel. Hindi ako sigurado, nak eh. Baka meron. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Pinaghirapan ko ang pera ko kaya ayos lang kung maging spoiled ako, kung gugustuhin ko. Sabi naman ni Charles. Oo na, ikaw nang tama. Ako nang mali. Huwag ka namang nanggugulat at takihin ako sa puso eh. Pasensya na. Tapos na kasi ako makipag-usap sa kliyente ko kaya sinundan ko kayo. Pwede bang makisali sa pamamasyal niyo? Biglang saad nga ng lalaki. Excited naman na tumango ang kambal. At hindi naman umangal pa si Nicole dahil doon. Nagpatuloy na nga ang pamamasyal nila at mas lalong nag-enjoy ang mga bata. Nakita naman ni Nicole na malapit naman pala si Charles sa kambal. Hindi lang talaga halata nung una dahil para itong striktong daddy at parang killjoy sa buhay. Sumapit ang hapon at nagdesisyon si Nicole na maligo sa dagat. At nang malaman niyo ng kambal ay gusto nga ng mga to na sumama. Hindi naman pinagpatuloy ni Nicole ang balak niya dahil baka kung mapano pa ang mga bata pero dahil kay Charles, natuloy pa rin ito. Marami na naman silang nagbabantay kasama na doon si Charles na mukhang nasa mood nga yata na maligo. Ba't nandito ako sa tabing dagat? Akala ko ba trip mo rin na maligo? Kanina pa tinatawag ng kambal ah. Kunot noong sabi ni Nicole nang malapitan si Charles. Medyo nilamigan naman si Nicole dahil basang-basa na nga kaya napayakap siya sa sarili. Malamig? Tanong ni Charles. Sinama naman siya ng tingin ni Nicole. Hindi ba obvious? Maligo ko na rin kasi para makabalik na tayo sa hotel. Pagtataray ni Nicole. Alam mo sa ugali na pinapakita mo, parang hindi mo ko boss ah. Wala ka ba talagang takot na sisantihin kita? Sige lang, ayos lang. Nagpapakatotoo lang naman ako sa sarili ko eh. At kung yun man, ang nakakapagpasaya sa'yo ayos lang. Siguraduhin mo lang din na hindi magagalit sa iyong mga bata. Lalo na ngayong napalapit na sila sa akin. Pinagbabantaan ba ako? Kunot noong tanong ni Charles. Bakit? Effective ba? Pabalik namang tanong ni Nicole. Hindi naman makapaniwala nga si Charles at napatawa ng mahina. Pasalamat ka at napapasaya mo ang mga anak ko. Ang swerte mo. Pabulong nga na sabi ni Charles. Saka naghubad nga ng pangitaas. Napalunok na nga lamang si Nicole nang makita ang 6-pack abs ni Charles. Muli na naman niyang naalala ang mga nangyari kagabi. Enjoying the view? I won't mind. Kung gusto mong hawakan ang katawan ko, nakita mo na rin naman lahat, di ba? May ngising sabi pa nga ni Nicole. Ha? Ako? Gustong humawak sa'yo? Naku, hindi na no. Ang payatot mo kaya. Sabi ni Nicole at bumalik nga sa dagat. Nilapitan niya ang mga kambal kung saan binabantayan din nang malapitan nga ni Rina na naliligo rin. Ang galing mo, Mommy. Napapayag mo si Daddy na maligo sa dagat. Mommy, pakibantayan mo naman si Daddy kasi hindi po siya marunong lumangoy. Sad naman nila Gabriel at Gerald. Naalala naman ni Nicole na sinabi nga pala ni Charles sa kanya na hindi siya marunong lumangoy. Hanggang braso lamang niya ang tubig ng kinatatayuan niya kaya hindi siguro ito malulunod. Hinintay lamang nila na makalapit si Charles at medyo umabante si Nicole para maayos ang paglalaro nga nila. Malinaw naman ang dagat kaya kahit hanggang paa ang tubig ay masaya pa rin maglaro. Binasa naman ng kambal ang daddy nila ng tubig dagat. Medyo natawa si Nicole
nang maramdaman ni Charles ang lamig ng dagat kaya nilublob nito ang buong katawan sa ilalim ng tubig, saka umahon nga kaagad. Malamig? Tanong ni Nicole kay Charles, saka tumawa. Hindi naman nakapagsalita si Charles at winisikan ng tubig dagat si Nicole. Hindi naman nakapalag at nakaganti nga si Nicole dahil malakas ang laban ni Charles. Nakisali naman ang kambal pero kakampi sila ni Nicole. Tuwang-tuwa sila at tumatawa habang naglalaro sa tubig dagat. Matapos ang ilang sandali ay napahinto naman si Nicole nang makarinig ng paghingi nga ng saklolo. Agad naman na nakita ni Nicole na may nalulunod nga sa unahan. Nakita rin ni Nicole ang tumatakbong lifeguard personnel pero malayo pa nga ito. Kaya hindi na nga siya nagdalawang isip pa na tulungan ng humihingi ng saklolo. Agad din naman niya itong dadala sa dalampasigan. Isang batang babae na mukhang nasa 15 anyos na. Sarah gumising ka po! Sabi nga ng isang lalaki at niyugyog ang anak. Agad namang nag-perform si Nicole ng CPR at mouth-to-mouth sa bata hanggang sa nagkamalay na rin ito sa wakas at napaupo. Tinulungan naman ng lifeguard personnel ang bata na makatayo at dinala sa klinik ng resort. Maraming salamat, Iha. Salamat sa pagliligtas ng apo ko. Naiiyak pa nga na sabi ng lalaki at niyakap si Nicole. Ayos lang po yun. Walang problema. Sabi naman ni Nicole. Nicole, ayos ka lang ba? Bakit bigla-bigla ka na lang kasing nagdedesisyon? Paano kung mapahamak ka? Galit na sabi naman. Nagkakalapit lang sa kanila na si Charles. Mr. Olivares? Magkakalala kayo? Gulat na tanong nga ng lalaking kumawala sa pagkakayakap kay Nicole. Mr. Salazar, ano nangyari? And yes, magkakalala kami ni Nicole. Sagot naman ni Charles na puno nga ng pagtataka ang muka. I'm very thankful, Mr. Olivares. Niligtas ng kaibigan mo ang apo ko na muntik ng malunod. I'm thankful. So pipirmahan ko na kaagad ang kontrata na pinapapirma mo sa akin. I'll see you both later. Maraming salamat talaga, Iha. Sabi nga ni Mr. Salazar at nagpaalam na nga sa kaumalis. Naalala naman ni Nicole na siya pala yung lalaki na medyo may katandaan na nga na palaging kausap ni Charles at malakas tumawa. Niligtas mo nga po ni Mr. Salazar at pipirmahan na niya ang kontrata. Finally, naging successful ang lahat. Natutuwang sabi ni Charles at agad na napayakap kay Nicole dahil sa saya. Talaga ba? Maganda ba yung ginawa ko? Ang galing naman. Masayang sabi ni Nicole at napayakap na nga rin kay Charles. Matapos ang ilang sandali ay napagtanto na nga rin nila ang ginagawa nila kaya napalayo kaagad sila sa isa't isa. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Nicole nang hindi nga niya mahagilap ang mga bata. Pinauna ko na sa hotel para makapagbihis agad. Tara na, samahan mo ako mamaya. Naharapin si Mr. Salazar. Pagyaya nga ni Charles. Kasama ba yun sa trabaho ko? Oo, bibigyan kita ng bonus kapag siguradong nakapirma na si Mr. Salazar. Sagot naman ni Charles. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Dali na, bilis na. Nagmamadaling sabi naman ni Nicole at nauna nang naglakad kay Charles. Napatawa na nga lamang si Charles at napailing-iling. Saka sumunod na nga rin kay Nicole pabalik ng hotel. Kinagabihan ay in-invite nga ni Mr. Salazar sina Charles at Nicole sa isang dinner. Masayang-masaya si Mr. Salazar sa pagliligtas ni Nicole sa apo niya at pinirmahan na nga rin niya sa wakas ang kontrata ng partnership ng kumpanya niya sa kumpanya ni Charles. Wala namang kalagyan ng saya na nararamdaman ni Charles sa mga oras na yun. Salamat, Nicole. Ayoko namang aminin pero naging malaki ang parte mo para mapapayag si Mr. Salazar na pirmahan ng kontrata ko. Akala ko talaga wala nang pag-asa. Pagpapasalamat nga ni Charles.
Medyo namangha naman si Nicole dahil marunong naman pala talagang magpasalamat si Charles. Kaya natutuwa din siya na makatulong nga at magsasalita na nga sana si Nicole nang tumunog naman ang cellphone niya sa bulsa ng pantalon na suot niya. Kaya sinagot nga niya kagad ang tawag. Huminto muna siya sa paglalakad. "Hello ma? May problema po ba?" Tanong nga ni Nicole sa kabilang linya. Numero kasi ng mama niya ang tumatawag sa kanya. "Hello po? Kayo po bang anak ni Ma'am Gemma? Pasensya po sa abala pero si Nurse Ann po ito mula sa Hernandez Hospital. Sinugod po kasi ang mama niyo dahil inatake po sa puso. Mas mabuti po sanang puntahan niyo siya kaagad." Sabi nga sa kabilang linya. Hindi naman kaagad nakasagot si Nicole dahil sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang tinignan si Charles. "Ha? Sige po, pupunta na po ako kaagad dyan. Maraming salamat." Sabi na nga lamang ni Nicole at pinatay ang tawag. "Nasa ospital ngayon ang mama ko. Pwede ba akong makauwi muna? Inatake siya sa puso at kailangan niya ako ngayon. Kahit anong consequences tatanggapin ko. Hayaan mo lang ako na makauwi." Halos pagmamakaawang sabi ni Nicole kay Charles. "Walang problema, sasamahan kita." Seryoso namang sabi ni Charles. Nalaman naman ng kambal na uuwi na nga si Nicole sa probinsya kung saan ito pinanganak. Kaya agad na nagpumilit ang dalawa na sumama. Wala rin namang nagawa si Charles kundi ang isama ang mga anak dahil hindi titigil ang mga to. "Pwede niyo naman akong ihatid na lang tapos babalik agad ako bukas. Sabihin mo lang kung saan ang bahay niyo at doon ako dediretso. Hindi kasi ako sigurado kung magugustuhan niyo na sa amin eh. Malayo sa syudad, tahimik at hindi sosyal ang mga pagkain at paligid namin." Pagdadalawang isip, nasabi ni Nicole. Nasa front seat siya ng kotse. Si Charles naman ang nagmamaneho habang nasa backseat naman ng kambal kasama si Rina. "Ayos lang po, Mommy. Hindi naman kami mapili sa pagkain ni Gabriel eh. At magagawa naman po lahat ang paraan ni Daddy kung sakali." Sabi naman ni Gerald. "Oo nga po, Mommy. Mas masaya kapag kasama kami. Sama-sama tayong lahat." Dagdag naman ni Gabriel na talagang excited. "Pinayagan ko lang kayo ngayon dahil sa pamimilit nyo pero pagbalik natin sa bahay, mangangako kayo na mag-aaral lang mabuti." Sabi naman ni Charles, sa nanatili nga ang tingin sa daan. Agad namang pumayag ang kambal at nangakong mas pagbubutihin na nga nilang pag-aaral. "Wala ka bang balak na ipasok sila sa paaralan? Mas magandang environment ang eskwelahan para matutong mga bata, ayaw mo ba ng ganun?" Tanong nga ni Nicole. "Wala naman akong balak na ikulong sila habang buhay. Maghahanap pa ako ng paaralan nang mapapasukan nila. Siguro ay sa susunod na taon na. Alam na rin nila yan, kaya pinapahanda ako ng mga sarili nila." Sagot naman ni Charles. Tumangon-tango na nga lamang si Nicole. Tumahimik na rin sila. Lumipas na ilang oras na biyahe, ay narating na din naman nila ang ospital kung nasa ng mama ni Nicole. Nasa bayan pa sila at ilang minuto pa nga ang biyahe nila papuntang probinsya nila Nicole. Stable na ang kalagayan ng mama mo. Kailangan lang niya na ma-maintain ang iniinom niyang gamot at regular na magpa-check up base sa nirekomenda ng mga doktor. Huwag din siyang magpapagod masyado at kailangan sundin na huwag kainin ang mga bawal sa kanya na pagkain. Yun lang. Dito muna siya hanggang bukas at pwede na siyang makalabas pagkatapos. Sabi nga ng doktor na nagasikaso sa mama ni Nicole. Nagpasalamat naman ng husto si Nicole at agad na tinungo nga ang kwarto kung nasaan naka-admit ang mama niya. Nasa isang private room ito. Binilin kasi ni Nicole sa kapatid ng mama niya na dapat nga ay sa private room ito. "Tita Carol, Nicole, kamusta po ang mama? Maayos na nagpapahinga lang siya. May kasama ka pala, sino siya?" Tanong nga ng kanyang tita. Siya po si Charles, boss ko. Kasama din namin ang mga anak niya na kambal at ang yaya nila na si Aling Rina.
Nasa labas po sila. Binilhan pa ng pagkain ng mga bata. Masaya po akong makilala kayo, sir. Ako naman po si Carol. Tiyahin ni Nicole. Salamat po sa pagbibigay ng trabaho at sweldo sa pamangkin ko ha. Nakipagkamay si Carol kay Charles na tinanggap din naman ito. Wala pong problema. Masaya din ako makilala kayo, sabi naman ni Charles. Nag-usap naman sina Nicole at Carol habang si Charles ay tahimik lang na nakikinig. Nagising naman si Gemma na mama ni Nicole at nagpasalamat sa pagdalaw ng anak. Masaya rin itong makilala si Charles. Nagsuggest naman si Carol na sa bahay na nga lamang nila matulog sina Nicole at Charles para makapagpahinga ng maayos. Wala naman doon ang asawa ni Carol dahil OFW ito at ang mga anak nila ay may kanya-kanyang mga pamilya. Salamat po ulit sa offer niyo ha. Nicole, mauna na ako sa labas. Hintayin ka namin. Saad naman ni Charles at nagpaalam na rin kina Gemma at Carol. Nice meeting you po again, Lola Gemma and Lola Carol. Magkita po ulit tayo bukas. Babalik po kami nila Mommy at Daddy. Kumaway naman ang kambal at lumabas ng kwarto. Kasama rin sina Gina. Natutuwa naman sina Gemma at Carol sa kakulitan at kakyutan ng dalawang bata. Sigurado ka bang boss mo lang yun, anak? Bakit mami ang tawag sa'yo ng mga anak niya? Magkarelasyon ba kayo? May pagtatakang tanong pa nga ni Gemma. Wala po ma. Mahabang kwento at ang hirap ipaliwanag pero pagkatiwalaan niyo lang po ko. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Alam namin yun. O sige na, baka naghihintay na sila. Ako nang bahala sa mama mo dito. Sabi naman ni Carol. Salamat po tita. Babalik kami bukas. Kailangan kasing makapwesto ng mga bata sa pagtulog kaya kailangan ko silang samahan talaga. Wala yun anak. Bukas na lang ulit. Masaya din ako dahil hindi tinanggihan ng boss mo ang offer ng tita mo. Akala ko suplado yun at pipiliin na. Mag-hotel na lang. Ngumiti naman si Nicole. Malalaman natin yan mamaya kapag hindi sila komportable na matulog sa bahay niyo. Matapos ang maikling pag-uusap, ay nagpaalam na nga rin si Nicole na alis na. Paglabas niya sa ospital, ay naghihintay naman sa kanya sa labas ng kotse si Charles habang nasa loob naman ng kambal kasama si Rina. Sigurado ko bang sa bahay tayo ni Tita Carol? Maliit lang ang bahay niya. Kasya tayo pero baka mahirapan kayo. May hotel naman dito, sabi ni Nicole nang makalapit nga kay Charles. Subukan na lang natin kapag hindi komportable ang mga bata, saka na lang tayo mag-hotel. Respeto na din. Tumango naman si Nicole at hindi nang umangal pa. Tinungo na nga rin nila ang bahay ng tita niya. Gawa ng semento ang bahay katamtaman ng laki pero hindi naman gaano kalaki. May 4 na kwarto ang bahay at may isa ring kwarto na may double deck. Nang makita naman ng kambal ang kwarto ni Nicole, ay nagpumilit ang mga to na doon nga matulog. Good night, Mommy! Sad nga ng kambal. Habang si Gabriel hawak-hawak nga ang Stitch na teddy bear. At katabi naman ito, si Gerald. Good night mga anak, sweet dreams. May lambing nga namang sabi ni Nicole at tinalikan nga sa nuang kambal na parang sarili niyang mga anak. Matapos ang ilang sandali, tuluyan na nga ring nakatulog ang kambal, kaya pinatay na nga rin ni Nicole ang ilaw sa kwarto at lumabas. Nadatnan niya naman si Charles sa sala na nagkakape. Wala naman sa kanya yung feeling at home. Sa bahay ng tita niya, boss niya naman ito. Hindi ka ba pagod at nagkakape ka? Hindi ka makatulog niyan. Sabi nga ni Nicole sa umupo sa kabilang sofa, nakatabi na inuupuan nga ni Charles. Tulog na rin si Rina sa kwarto kung saan may double deck. Kwarto kasi yun ang mga bibisita nga sa bahay ng tita niya. Doon natutulog ang mga anak o kaibigan ni Carol kapag gusto nga nitong magpagabi sa bahay niya. Kabaliktaran sa akin ang epekto ng kape. Mas nakakatulog ako. Wow, iba rin ang trip ng atay mo ah. Doon ka na matulog sa kwarto ni Mama. Dito na lang ako sa sala. Ayoko na may pinapatulog na iba sa kwarto ni Tita Carol. Don't worry, sanay na naman ako matulog dito. Ayoko maging abala.
Kaya ako na lang dito. Saad naman ni Charles. Hindi ka naman nabalay eh. Nagpapasalamat pa nga ako dahil pinayagan mo akong umuwi. That's not a problem. Tapos na rin naman ako. Sa pakay ko sa resort kaya ayos lang. Kung hindi talaga ako abala sa'yo, pwede rin namang magtabi na lang tayo sa kama. Hindi naman kita kakagatin. Suwestyon pa nga ni Charles. Tumawa naman si Nicole. Ang galing niya namang magbiro, sir. Itulog niyo na nga lang yan, baka sabog lang kayo eh. Sige, kukuha lang ako ng kumot at unan mo. Diyan ka na matulog. Sabi niya at tumayo. Kumuha nga si Nicole ng kumot at unan sa binigay kay Charles na tinanggap naman nito. Tinungo na nga rin ni Nicole ang kwarto ng mama niya. Napaisip naman siya. Pwede namang matulog si Charles kasama si Rina sa double deck, pero baka ayaw nga nitong makaistorbo kay Manang matulog. Medyo may pagka-gentleman din pala si Charles sa isip nga ni Nicole. Kinabukasan maagang gumising si Nicole para handaan ng almusal ang magama. Tinulungan naman siya ni Rina na maaga ding gumising. Mabuti na lang at marami pang stocks ng pagkain sa bahay ng tita niya. Pabayaran na nga lamang niya ang mga niluto niya at kinuha. Wala namang problema yon dahil sinusustentuhan niya naman ang mama niya buwan-buwan. Wala na rin pala siyang papa dahil maaga itong nawala dahil sa sakit na diabetes 5 years ago. Wala rin siyang kapatid at nag-iisang anak lang. Makakasundo niya naman ang mga pinsan niya na anak ng tita Carol niya pero hindi naman sila madalas na nagkikita. Matapos magluto ng almusal, ay sakto namang nagising ang magama, kaya sabay-sabay na nga rin silang kumain. Pagkatapos kumain at maglinis sa kusina ay bumalik na nga sila sa ospital. Naasikaso ko na lahat ng kailangan asikasuhin dito sa ospital. Makakalabas na ang mama mo. Sabi nga ng kakapasok na si Charles sa kwarto. Naku, nakakahiya naman sa'yo, iho. Nabala ka patuloy namin. Maraming salamat talaga sa'yo ah. Alam nyo, dito muna kayo. Fiesta bukas sa lugar namin kaya siguradong may enjoy nyo doon. Masayang sabi ni Gemma. Fiesta? Ano po yun, Lola Gemma? Tanong naman ni Gabriel. Nakatabi ngang nakaupo ang Kuya Gerald niya sa hospital bed kung nasan si Gemma. Celebration yun sa lugar namin. Maraming pagkain at palaro. Hindi pa ba kayo nakakaranas ng fiesta? Saktong-sakto ang dating nyo. Excited na sagot naman ni Gemma. Alam nyo, bukod sa pagkain at palaro ay marami pa kayong may enjoy sa fiesta. Dito muna kayo. Singit naman ni Carol. Sabay naman na tinignan ng kambal ang daddy nila na parang nagmamakaawa. Maraming tao sa fiesta at hindi familiar sa atin ng lugar. Baka mapano kayo? Sabi pa nga ni Charles, dahilan para lumungkot nga ang mga mukha ng kambal. Huwag kayong mag-alala sir, safe na safe sila sa amin, isasama din naman namin si Rini. Need nyo rin pong mag-aliw, sasamahan kayo ni Nicole. Kami na ang bahala sa mga cute na batang to. Paniniguro naman ni Gemma. Ma, hindi kasi madali ang gusto nyo. Huwag na lang natin silang pilitin, okay? Saad naman ni Nicole. It's fine, as long as kasama si Rina. Saad naman ni Charles, kaya agad namang natuwa at pumalakpak ang mga kambal at niyakap sina Gemma at Carol. Hindi na rin nagsalita pa o nakipagtalo pa si Nicole dahil alam niya na hindi naman basta-basta magdedesisyon kagad si Charles ng ganun kadali para sa mga anak nito. Nagayos na nga rin sila ng gamit. Nagpasalamat naman si Nicole sa pagbayad ni Charles sa bill ng mama niya sa ospital. Sinabi rin niya na ikaltas na nga lamang ang nagastos ni Charles sa sweldo niya. Bakit ka pumayag na? Magstay dito at ipasama ang mga anak ko sa pamilya ko sa fiestahan. Naiintindihan ko naman kung tatanggi ka. Dahil normal lang naman na magkaroon ka ng trust issues para sa safety ng mga anak mo. Saad ni Nicole. Kasama niya si Charles sa bakuran ng bahay ng tita niya. May mahabang upuan doon na inuupuan lang nilang dalawa. May mga tao rin na pumapasok sa bahay. Papunta nga sa likod ng bahay kung saan may lutuan nga na nagaganap para sa fiesta bukas.
hindi rin makakapunta ang mga anak ni Carol. Kaya naisipan din ni Nicole na manatili na nga lamang para kahit papaano ay may kasama ang mga to. Kahit may mga kapitbahay naman, iba pa rin kapag pamilya ang kasama. Wala na akong magulang at nag-iisang anak lang din ako. Hindi naman ako close sa mga kamag-anak ng mama at dad ko. Tanging ang mga anak ko lang ang kapamilya ko. Nakita ko na masaya sila sa mama at tita mo. Kaya nag-decide ako na hayaan muna sila. Kahit papaano, gusto ko rin na magkaroon ng makikilalang pamilya ang mga anak ko at maka-experience ng mga bago. Mahabang saad nga ni Charles. Kaya ba, nakapag-desisyon ka rin na gawin akong mommy nila? Kahit hindi naman ako ang tunay nilang mommy? Tumingin naman si Charles sa kanya. Kaya nagabot nga ng tingin sa isa't isa. Yes, hindi ako naniniwala na sa pagiging magkadugo lang ang pwedeng maging magkapamilya. As long as masaya ang mga anak ko, masaya na rin ako. Gagawin kong lahat para masilayan lang araw-araw ang mga ngiti nila. Hindi naman naiwasan ni Nicole na mapangiti sa sinabi ni Charles. Ramdam na ramdam niya na puno ng sinseridad ang mga salitang sinabi nito. Masaya siya dahil si Charles ang naging daddy ng kambal. Ang matured mo namang masyado. Ang aga mo sigurong naging ganyan, no? Mabuti pa samahan mo ko. Punta tayo sa perya. Excited na sabi nga ni Nicole. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Charles. Sakay nila nga ito palabas ng gate ng bahay. Teka, hindi ba tayo magpapaalam na aalis? Pigil nga ni Charles. Huwag na. Kapag nagpaalam pa tayo, sasama na naman yung kambal. Tayo na munang mag-enjoy, bilis. Wala na nga ring nagawa pa si Charles. Kundi ang magpahila nga kay Nicole. Kanina pa lumubog ang araw at magagabi na rin. Saktok-sakto lang dahil pagdating nila sa perya ay bukas na nga ito. Nagpatuloy si Nicole sa paghila kay Charles papunta sa mga rides. Sumakay sila sa mga rides at sakto na may pera nga si Nicole sa bulsa. Mura lang naman ang tickets sa kanila kesa sa syudad, kaya afford nga niyang ilibre si Charles. Nung una, nagdadalawang isip pa nga si Charles, pero kalaunan ay nag-enjoy din. Kaya tuwang-tuwa nga si Nicole. Pareho naman nilang tinatawanan ng sarili kapag nahilo sila sa rides o hindi masyadong maganda ang naging resulta ng pinaggagawa nila. O ano, nag-enjoy ka ba? Gusto mo isang round pa ng lahat ng rides? Patawa-tawang sabi pa ni Nicole. Hindi na kasi masyadong maipinta ang mukha ni Charles dahil sa hilo sa mga mabilis nga na rides. Ayos na. Sa susunod na lang ulit. Suko na ako, panalo ka na. Sabi naman ni Charles kaya mas lalong napatawa si Nicole. Ang hina mo naman pala eh. Tara doon, sakto may barbecue at kung ano-ano pa. Nauna namang naglakad si Nicole habang si Charles ay inaayos pa nga ang paglalakad niya dahil medyo gulat pa rin ang buong sistema niya sa mga rides. Nang makalapit nga siya kay Nicole, ay hinila naman siya nito at pinaupo sa isang upuan saka tinabihan. Kumakain ka ba ng street foods? Tanong ni Nicole. Nakakain na ako pero gawa ng chef eh. At hindi talaga gawa sa kalye. Sagot naman ni Charles. Ganun ba? Naku, mas masarap pa dito. Huwag ka mag-alala. Malinis ang gawa dito. Kilala ko yung may-ari. At nag-iihaw talaga. Tumango naman si Charles. Ate, samahan mo na rin ng 2 serve ng bulalo yung order namin ha. Saad nga ni Nicole. Kailangan talaga malakas ang boses? Hindi makapaniwala at natatawang saad pa nga ni Charles. Sorry na, medyo malayo kasi si ate. Tsaka ang ingi kaya sa paligid dahil dumadami na ang customers. Nag-peace sign pa nga si Nicole. Hindi na rin nagsalita pa si Charles. Hanggang sa sinerve na nga ang mga orders nila. Inobserbahan naman ni Nicole si Charles na akala ay tititigan nga lamang ang pagkain pero kumuha ito kaagad na sumubo na. Medyo na-amaze naman si Nicole sa pagiging hindi maarte ni Charles.
Kumain na nga lamang din siya habang tinitignan pa rin ni Charles. Nasarap nga nasarap sa pagkain at paghigop ng sabaw. Hoy, hinahinay lang naman. Mukha ka namang walang kain ng isang linggo eh. Natatawang saway naman ni Nicole kay Charles. Medyo napagod lang sa mga rides saka gutom na rin ako. Tanging sabi na nga lamang ni Charles at kumiti na parang bata. Ganun pala. Sige na kain pa. Order pa ako kapag nakulangan ka. Sabi naman ni Nicole. Matapos kumain umalis na nga rin sila doon. Nagdesisyon nga sila na maglakad-lakad muna para matunawan sila sa kinain nila. Kamusta? Nag-enjoy ka ba sa paghila-hila ko sa'yo sa perya? Tanong ni Nicole. Sobra. Dalhin din natin dito si Gabriel at Gerald sa susunod para mag-enjoy din sila. Sagot naman ni Charles. Wala naman yung problema. Saka gusto ko rin silang kasamang mag-enjoy. Ang point ko lang, kung bakit kita dinala dito, ay para ma-enjoy mo rin ang sarili mo paminsan-minsan. Ang hirap siguro mag-isa na tinataguyod ng anak, no? Ramdam ko din yun. Kay mama, nung mawala si papa. Kaya gusto ko talagang bumawi sa kanya. Mahirap ngang maging magulang pero masaya pa rin lalo na kapag makikita mo ang masasayang mukha ng mga anak mo. Nawawala ang pagod mo. Tama nga naman. Ang swerte naman ng mga anak mo at ikaw ang daddy nila. Saad pa nga ni Nicole kay Charles. Huminto naman si Charles. Sa paglalakad kaya napahinto rin si Nicole at tinignan siya nito nang may pagtataka. Bakit, may problema ba? May nasabi ba akong masama? Kunot noong tanong ni Nicole. Paano kung ikaw na lang kaya ang maging mommy nila habang buhay? Tatanggapin mo kaya ang offer ko na yun? Seryosang tanong pa nga ni Charles. Tumawa na nga lamang ng mahina si Nicole dahil akala niya ay nagbibiro lamang si Charles. At ano naman ang kapalit? Pera? Tanong niya. Pagmamahal? Agad na sagot nga ni Charles dahilan para mapahinto si Nicole. Papalitan ko ng pagmamahal ang pagiging mommy mo sa mga anak ko. Habang buhay. Pakakasalan kita. Gusto ko rin naman na buuin ang pamilya ko at wala na akong ibang makikita pa na pwedeng kasama ko sa pagbuo nun. Ikaw lang. Dagdag pa nga niya. Mahal mo ba ako? Tanong ulit ni Nicole. Kung sasagutin ko yan ng oo, papayag ka na ba sa offer ko? Pabalik namang tanong ni Charles. Imposible ang sinasabi mo, Charles. Hindi mo ako mahal kaya wag mo akong pagtripan. Sabi nga ni Nicole sa tumalikod na nga at naglakad. Napahinto naman ulit siya nang maunahan nga siya ni Charles at harangan ang dinadaanan niya. Seryoso ako, Nicole. Pakinggan mo muna ako. Alam kong sobrang bilis pero mali ba ako kung sabihin ko na may nararamdaman talaga ako sa'yo? Ikaw lang naman ang nakakapagpatibok ng mabilis ng puso ko eh. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Naabot hanggang tenga ang ngiti. Ikaw lang ang nakakapagbigay sa akin ng saya sa tuwing kasama mong mga anak ko. At ikaw lang din ang nakapagbibigay sa akin ng pag-asa na magtiwala ulit sa pagmamahal. Hindi naman nakapagsalita si Nicole. Habang titig na titig sila ni Charles sa mata ng isa't isa, naramdaman naman ni Nicole ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Bigla namang lumitaw sa isip ni Nicole ang mga alaala na kasama nga si Charles at ang mga ngiti nito sa kanya. Kung ibang babae lang siya, ay kanina niya pa tinanggap ang offer ni Charles. Dahil sino ba naman ang baliw na tatanggi rito? Mayaman na, gwapo, mabait, at mapagmahal pa nga sa ama ng mga anak. Ang swerte ng mamahalin ni Charles pero hindi naman sigurado si Nicole kung karapat-dapat ba siya sa pagmamahal nito. Baka nalilito ka lang, Charles. Pag-isipan mo muna ng mabuti yung nararamdaman mo. Tanging sabi na nga lamang ni Nicole at naglakad na. Nilampasan niya si Charles at nagpatuloy nga sa paglalakad na hindi lumilingon. Nakauwi rin naman sila at kanina pa pala sila hinahanap ng kambal. Sinabi rin nila ang totoo, hindi man nagalit o nagtampo ang mga bata lalo na nang sabihin na bukas naman ang perya at kahit umaga dahil fiesta, libre din ang rides.
Igagala nga sila roon ni na Gemma at Carol. Kinabukasan ay nagsimula na nga rin ang pagdiriwang sa fiesta ng probinsya ni na Nicole. Marami ang palaro, pagkain at taliwan na naganap. Masayang-masaya naman ang mga bata na maka-experience ng fiesta. Bumalik din naman ang pakikitungo ni na Nicole at Charles sa isa't isa na para bang kinalimutan na nga lamang bigla ang napag-usapan nila kagabi. Kinaumagahan matapos nga ang fiesta ay nagpaalam na nga rin sila na babalik na nga sa syudad. Masaya naman ang kambal na lumisan at nagpasalamat din ng gusto sa kabaitan ng mama at tita ni Nicole sa kanila ng anak niya, pati na nga rin sa ibang kapitbahay na nakilala rin niya sa fiestahan. Ang saya pala sa probinsya, Mommy, no? Bumalik pa tayo doon ulit. Oo nga, excited na akong makabalik doon. Kapag may free time, pwede tayong bumalik. Huwag niyo munang madaliin. Sa ngayon, mag-focus muna kayo sa pag-aaral niyo, sabi naman ni Charles. Inikot naman ni Nicole ang tingin sa kabuuan ng bahay ni Charles. Sobrang laki ng loob at makikita talaga na mamahali ng mga gamit na nakalagay sa mga sulok-sulok. May mga gamit sa guest room na masusuot mo pansamantala. Bukas na lang kita sasamahan sa apartment mo para kunin ang mga gamit mo. Sad nga ni Charles. Inutusan naman ni Charles si Rina. Nabihisan nga ang mga bata at maghanda ng tanghalian dahil malapit na nga mag-lunch. Lagpas na pala ako sa vacation period ko sa resort. Hindi ba ako pagagalitan ng manager na naka-assign na mag-monitor sa akin? Tanong nga ni Nicole kay Charles. Don't worry. Nakausap ko na ang manager na nag-handle sa'yo at pinalipat na kita sa posisyon. Ginawa kitang personal assistant ko para nakadikit lang palagi sa akin. Ikaw na rin ang mag-handle ng schedules ko at lahat ng papeles na pupunta sa akin, dadaan sa'yo. Pinag-focus ko na lang din ang sekretary ko sa mga ibang detalye at gawain sa opisina. Medyo nabigla naman si Nicole, pero masaya nga naman siya dahil tumaas ang posisyon niya at matagal na nga rin niya itong pinangarap. Nagpapasalamat din siya kay Charles. Tinulungan nga rin ni Nicole si Rina na asikasuhin nga ang kambal at magluto ng tanghalian. Sabay-sabay naman silang kumain lahat. Aalis muna ako ngayon. Dito ka na lang muna, Nicole. Bukas pa magsisimula ang trabaho mo bilang personal assistant ko. Dadalhin naman ni Manang. Rina ang mga bata sa labas kasamang personal teacher ng kambal. Dahil may mga outdoor activities din. Huwag ka nang sumama para hindi sila ma-distract. Sabi pa nga ni Charles na tinanguan na nga lamang ni Nicole. Hindi na rin umangal pa ang kambal dahil pagdating sa pag-aaral nila, ay palaging seryoso ang daddy nila at ayaw nila itong magalit. Matapos mananghalian, ay kanya-kanya na nga rin sila nang alis. Naiwan naman ang mag-isa si Nicole sa bahay at dahil walang magawa nagpasya nga siya na matulog na nga lamang. Sumapit ang hapon at nagising si Nicole dahil sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Agad naman niyang pinuntahan nga ang gate at binuksan. Sino po sila? Tanong nga ni Nicole nang hindi kilala ang babaeng kaharap niya. Nandyan ba si Charles? Kailangan ko siyang makausap. Bagong kasambahay ka ba niya? Pabalik na tanong nga ng babae. Umalis po si Charles eh. Ano po bang kailangan niyo? Sasabihin ko na lang. Kaano-ano niya po kayo. Kumunot naman ang noo ni Nicole nang tignan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Masasabi niya na maganda naman talaga ang babaeng kaharap niya. May natural beauty ito na parang may lahi dahil sa kaputian at makinis nitong balat. Isali pa, ang kulay dilaw nga nitong buhok. Ako si Kate Hermoso. Ako ang first love ni Charles. At nandito ako para makipagbalikan sa kanya. Ikaw? Sino ka? Hindi naman kaagad nakapagsalita si Nicole dahil sa gulat. Wala namang binanggit si Charles na may bisita ito ngayon. Hello? Hindi mo ba ako sasagutin? Papasukin mo na nga ako at sa loob ako maghihintay. Mataray na saad pa nga nito. Magsasalita na nga sana si Nicole nang nakarinig nga siya ng pagtawag ni na Gerald at Gabriel sa kanya. Nasa labas kasi siya ng gate kaya makikita nga siya sa daan. Mommy! Sabay na sigaw ng kambal.
Gerald, Gabriel, I miss you so much. Pasigaw na sabi naman ni Kate at sinalubong ng yakap ang kambal. Niyakap niya ito ng mahigpit. Saka kumawala rin. Kamusta kayo? Kamusta na ang daddy niyo? Namiss niyo ba ako? Sunod-sunod na tanong nga ni Kate sa kambal. Hindi po kayong tinatawag namin. Sabi naman ni Gabriel. Saka lumayo ka agad kay Kate at tumakbo palapit kay Nicole. Wala namang choice si Nicole kundi ang salubungin nga ang yakap ng Gabriel. Nakita niya naman na sumunod si Gerald. Halata naman sa mukha ni Kate ang pagkabigla at pagkalito. Mommy, punta po tayo sa park bukas. 3:00 po matatapos ang klase namin kay teacher kaya may time pa po tayo para mamasyal. Excited namang saad ng mga ito. Ano nangyayari? Bakit niyo siya tinatawag na mommy? Ako lang ang mommy niyo, di ba? Nangako kayo sa akin na ako lang ang mommy niyo. May din pa na sabi ni Kate. Kate, ano bang ginagawa mo dito? Tanong ng kararating lamang na si Charles, nakalalabas lamang ng kotse. Charles, finally you're here. Masayang sabi pa nga ni Kate at lumapit kay Charles. Saka nga siya niyakap at hinalikan sa pisngi. I miss you so much. Anong nangyayari? Bakit tinatawag ng mga batang babaeng yan na mommy? Hindi mo naman siya asawa, di ba? Tanong nga nito. No. Sagot naman ni Charles kaya nagliwanag ang mukha ni Kate. Pero sa loob tayo mag-usap. Dagdag niya at hinawakan sa kamay si Kate sa hinila papasok sa loob ng bahay at nilagpasan sina Nicole at ang mga bata. Hindi naman kaagad nakakilo si Nicole sa kinatatayuan niya dahil sa biglang nangyari. Napabalik din siya sa reality nang hayain siya ng kambal sa loob. Ma'am, kayo na lang daw po at ang mga bata ang sabay na kumain. Ikaw na rin po ang magpatulog sa kanila dahil mahaba pa po ang pag-uusap nila Sir Charles at Ma'am Kate sa office room niya. Saad naman ni Rina kay Nicole. Tumango na nga lamang si Nicole at kumain ng hapunan kasabay nga ang kambal. Sumabay na nga rin si Rina sa pagkain. Matapos kumain, pinatulog na nga rin ni Nicole ang mga bata sa kwarto ng mga to at magkatabi naman ng dalawang matulog sa isang malaking kama. Mommy, wag mo po kaming iwan ni Kuya Gerald ah. Kayo lang po ang mommy namin, wala na pong iba. Oo nga po mommy, wag niyo po kaming iwan. Pakiusap nga ng kambal na sina Gabriel at Gerald. Umiti naman si Nicole. Hindi ako aalis. Hanggat kailangan niyo ako. Pangako yan. Mangiti nga niyang sabi. Hinalikan nga niya sa nuang kambal at pinatulog ang mga to hanggang sa nakatulog na nga rin ang mga to. Bumaba naman siya sa pintuan at si Rina nga naglilinis sa kusina. Nagpaalam naman siya na aalis na nga muna dahil pupunta nga siya ng apartment niya para kumuha ng ilang gamit na gagamitin niya gaya ng essentials and undergarments. Ayaw na nga niyang istorbohin pa si Charles na mukhang busy pa yata. Hay, ang lungkot mo masyado Nicola. Ine-expect mo na naman to, di ba? Ang masaktan sa huli kahit alam mo nung una pa lang na ito na ang kahihinatnan. Pero nagpatuloy ka pa din. Ano nga ba naman ang choice na mapagpipilian mo nun? Ang malas mo naman. Bulong nga ni Nicole sa sarili habang nag-aayos ng gamit sa kwarto niya sa apartment. Isa lang ang choice na pwede mong gawin. Ipaglaban mo ang nararamdaman mo. May di nasabi naman ni Jane. Naalala naman kagad ni Nicole, nakaharap nga pala niya ang kaibigan niya na tinawagan nga niya kanina para puntahan siya sa apartment niya. Sinabi rin niya lahat kay Jane dahil may tiwala naman siya dito. Kapatid ang turingan nila sa isa't isa. Valid ba talaga ang feelings ko, Jane? Ilang araw ko pa lang na kilala si Charles eh. Ay nako Nicole, walang pinipili ang pag-ibig. Hindi counted ang panahon doon. Kapag tumibok, yun na yun. Ay ewan, bahala na nga si Batman. Huwag kang masyadong umasa kay Batman. Hindi naman yun totoo. Lumaban ka kahit na masaktan ka. Umamin ka kay Charles. Kaya mutual ang feelings nyo. Tas noon namang sabi ni Jane.
Hindi ko nga alam kung may laban ba ako eh. Paano kung si Kate talaga ang totoong mommy ng mga bata at mahal niya? Tanong ni Nicole. Wala namang sinabi eh. Kaya ka, wag mag-assume. Bilisan mo na nga dyan. Ihatid na kita doon bago ka umuwi. Basta, lumaban ka kung gustong lumaban ang puso mo. Napabuntong hininga si Nicole. Nag-usap pa nga sila ni Jane hanggang sa matapos nga siyang mag-impake. Hinatid nga siya ni Jane sa bahay ni Charles bago ito umuwi at lumalim pa rin ang gabi. Nakapasok naman kaagad si Kate dahil saktong lumabas si Rina para magtapon ng basura. Tinungo na nga rin ni Nicole ang guest room para makapagpahinga dahil nakaramdam siya ng pagod kahit na natulog naman siya kanina. Kinabukasan, maagang gumising si Nicole para maghanda dahil unang araw niya ngayon bilang personal assistant ni Charles. Umalis po ng maaga si Sir. Babalik din naman siya kaagad. Hindi rin daw kayo papasok sa opisina dahil work from home ang magiging trabaho niyo. Tatawag na lang po si Sir Charles kapag kailangan kanya sa opisina. Sabi ni Rina na nagluluto nga ng agahan. Salamat sa information manang Rina. Nasaan nga palang mga bata? Hindi pa ba sila nagigising? Tanong ni Nicole. Magsasalita na nga sana si Rina nang makarinig sila ng pagsigaw sa ikalawang palapag kaya agad na pinuntahan niyo ni Nicole. Ang kulit-kulit mo talagang bata ka. Pakialamero ka na. Hindi naman kita panilakang ganyan ah. Sigaw ni Kate. Nanlaki yung mga mata ni Nicole at mabilis na nilapitan si Kate at hinila nga si Gabriel na hawak-hawak ni Kate sa tenga. Umiiyak na nga rin si Gabriel dahil mukhang nasasaktan na. Anong ginagawa mo? Huwag mong saktan ng bata. Pasigaw na sabi ni Nicole. Mommy! Sigaw naman palapit ni Gerald pero bago pa nga siya makalapit ay si Nicole na nga ang hinawakan niya. Mommy? Ako ang mommy niyo kaya makinig kayo sa akin. Sad naman ni Kate. At pinalo nga sa pitan si Gerald. Tumigil ka na Kate, huwag mong saktan ng mga bata. Saway nga ni Nicole at hinila nga si Kate. Saka kinuha si Gerald at tinago sa likuran niya. Hoy babae, huwag kang ang pakialamera dito. Sino ka ba sa inaakala mo? Porket gusto ko ang maging mommy ng mga bata ay parang may pinagmamalaki ka na? Ang kapal na mukha mo. Galit na sambit naman ni Kate at sinugod nga si Nicole. Nahawakan niya ito sa buhok at malakas itong nahila. Napadaing naman si Nicole. Bitawan mo ako Kate. Ayoko ng gulo. Sigaw ni Nicole. At bakit ko naman gagawin yun? Kasalanan mo rin naman lahat, di ba? Magkakabalikan na sana kami ni Charles pero epal ka dahil ikaw ang pinili niya. Hindi kayo bagay sa isa't isa. Hindi nga masyadong maintindihan ni Nicole ang mga sinasabi ni Kate dahil sa sakit na nararamdaman niya mula sa anit niya. Hindi na nga niya natiis ang sakit kaya buong pwersa nga niyang sinipa sa may bandang tiyan si Kate. Dahilan para mapabitaw ito at mapaupo sa sahig. Namilipit naman sa sakit sa tiyan niya si Kate. Mommy, ayos lang po ba kayo? Umiiyak nga na tanong ni Gabriel. Ayos lang ako anak. Sige na baba na kayo. Pumunta muna kayo kay Manang Rina. Utos nga ni Nicole. Bago pa nakapagsalita ang kambal, ay nanlaki naman ang mga mata ni Nicole dahil sa gulat nang bigla nga siyang itinulak ni Kate. At dahil nasa may dulo sila ng hagdan, nahulog siya. Agad naman na tinakpan ni Nicole ang ulo niya gamit ang mga kamay at nagpagulong-gulong nga sa hagdan. Bumagsak siya sa sahig at napadaing dahil sa pagsakit nga ng buong katawan niya. Ma'am Nicole, ayos lang po ba kayo? Gulat na tanong nga ni Rina nang makitang nakahandusay nga si Nicole sa sahig habang tumadaing. Anong nangyayari dito? Sigaw na tanong nga ni Charles. Nang makapasok nga sa main door nang makita si Nicole sa sahig ay agad naman niya itong nilapitan. Sumigaw nga ang kambal ng mommy habang pababa ng hagdan at lumapit kay Charles na binuhat naman si Nicole. Po siya daddy, dalhin niyo po siya sa ospital daddy. Sad nga ni na Gabriel at Gerald. Manang, isama niyo ang kambal at sumunod kayo sa akin, pupunta tayo ng ospital. Utos naman ni Charles. Inangat niya naman ang tingin kay Kate. Umalis ka na dito Kate.
Wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin kung ayaw mo magkagulo tayo. Puno ng pagbabantang sabi nga niya. Saka tumalikod at lumabas nga ng bahay at tinungo nga niya ang kotse at maingat na pinaupo si Nicole sa front seat. Sa backseat naman sumakay ang kambal kasama si Rina. Pinaandar na nga rin ni Charles ang kotse at tinungo nga ang pinakamalapit na ospital. Pagdating sa ospital ay agad din namang inasikaso si Nicole. Wala naman pong nabaling buto sa katawan niya. Medyo mahirap lang siyang makakilos dahil sa impact ng pagkakahulog niya. Magre-resulta ng pamamaga ang bandang likuran niya at putan dahil sa pagbagsak niya. Papainumin lang siya ng painkiller sa additional supplements para patuloy na ang paggaling. Kailangan niya rin muna ng magpahinga habang meron pa ang sakit sa katawan niya. Pagbabalitan ng doktor sa sitwasyon ni Nicole. Nagpasalamat naman si Charles sa doktor at nagpaalam na nga rin ito na aalis na dahil may gagawin pa. Pumasok naman si Charles sa kwarto kung nasan si Nicole. Naka-admit at nadatnan nga naman na nakaupo si Nicole habang palipat-lipat ng tingin sa kambal na natutulog sa magkabilang side niya. Lumapit naman siya. Kamusta ang pakiramdam mo? Iuwi ko muna ang mga bata para makapagpahinga ng maayos. Medyo masakit pa rin ang katawan ko eh. Pero ayos lang ako. Hindi naman gaano kataas ang pinagbagsakan ko. Wala rin namang bad news, hindi ba? Sa kahayaan mo na lang dito ang kambal, pinag-alala ko sila eh. Kasalanan ko. Kagabi ko pa kasi dapat pinaalis si Kate pero nagpumilit pa siya na magpalipas ng gabi sa bahay. Hindi ko inaasahan na aawahin kanya ng ganito. Pabulong na sabi nga ni Charles. Ayos lang. Naintindihan ko naman ang pinagkukunan ng galit niya. First mo siya, diba? Saka ayos lang naman sa akin na awayin niya ako. Pero sinali niya kasi ang mga bata kaya hindi rin ako makatiis na lumaban. It's true. She's my first love. Pero niloko niya pa rin ako. Ngayon ay gusto niyang bumalik sa akin at gamitin ang mga bata pero hindi natatalab yun. Dahil saksi ang mga bata kung gaano ako nasaktan sa ginawa niya kaya sigurado na natutunan din nila na magalit at magtampo kay Kate. Hindi ba anak ninyo ni Kate ang mga bata? Tanong nga ni Nicole. Kinakabahan si Nicole sa isasagot nga ng lalaki. Hinanda nga niya ang sarili niya sa magiging sagot ni Charles dahil alam naman niya na masasaktan siya. Pero sa huli pa naman yon at nasulit rin naman niya ang saya na kasamang mga to. Pero umiling si Charles. Hindi nakilala ko si Kate 3 years old pa lang ang kambal. Naging close sila at ang mommy ang tawag sa kanya. After a year naghiwalay kami at ngayon lang ulit nagkita. Curious ka ba sa totoong mommy ng kambal? Hindi naman sumagot si Nicole at tanging-tango lamang ang ginawa niya. Alam nila ang tungkol sa totoo nilang mommy. Lisa ang pangalan niya. Mahal na mahal niya ako pero hindi ko siya mahal. May nangyari sa amin dahil pinagbigyan ko lang siya dahil naawa ako. Nalaman ko na lang na buntis pala siya. At may sakit isa sa puso. Pero pinili niya pa rin na iluwal ang kambal. Inalagaan ko siya at nangako na ano man ang mangyari pupunuin ko ng pagmamalang mga anak namin. Ang huling-hiling niya, ang ihanap ang kambal ng mommy na magmamahal sa kanila ng husto at ituturing sila na tunay na mga anak. Mahabang pagkukwento nga ni Charles. Tinignan naman ni Nicole ang mukha ng kambal na mahimbing na natutulog habang parehong nakayakap sa binti niya. Sa wakas malinaw na ang lahat kay Nicole. Ibinalik niya naman ang tingin niya kay Charles. Hindi mo pa binabawi ang huling offer mo sa akin. Tanong nga nito kay Charles. Isang ngiti naman ang gumuhit nga sa labi ni Charles. Hindi ko babawiin yon dahil gagawin ko lahat para tanggapin mo ang offer ko na yon. Sabi pa nga niya. Ngumiti naman pabalik si Nicole. Sige, tatanggapin ko na ang offer na yon dahil bukod sa nagugustuhan na rin kita, ayoko na rin na umalis pa sa tabi ng mga batang to. Kahit na masaktan man ako, sa desisyon ko na to ayos lang. Sa huli pa naman, diba? Magiging worth it naman lahat ng sakit kumpara naman sa ikakasaya nila. Makahulugang sabi nga ni Nicole. Galing nga sa puso ang desisyon ni Nicole
At hindi yun pilit. Kahit na hindi niya responsibilidad ang kambal ay pinipili niya na maging responsable sa mga to dahil alam nga niya na magiging masaya rin siya sa desisyon na pinili niya. Kalaunan ay nakalabas nga din sa ospital si Nicole at unti-unti rin na bumubuti ang pakiramdam niya. Mas lalo naman silang napalapit ni Charles sa isa't isa at para na nga silang isang pamilya. Lumipas ang mga buwan at nag-propose naman si Charles kay Nicole hanggang sa naikasal din sila. Nicole. Napalingon nga si Nicole sa nagsalita at nakita nga niya si Kate. Kasalukuyan siyang nasa park habang binabantayan ng mga anak na naglalaro ng mga palaruan sa paligid. Kate, kamusta? Bungad nga ni Nicole. Nakita niya naman na malaki ang tiyan ni Kate, mukhang buntis na. Ayos lang. Nabuntis at iniwan ng lalaking nakabuntis. Kamusta ka na? Nakita lang kita dito kaya naisip ko na lapitan ka para na rin makahingi ng tawad sa ginawa ko. Pupunta rin kasi ako sa States. Ayos lang Kate. 3 taon na rin ang lumipas. Kalimutan na natin ang nakaraan. May ngiti namang sabi ni Nicole. Alam ko na karma ko na ang nangyari sa akin. Pero hindi ko ituturing na karma ang bata na nasa sinapupunan ko. Masaya ako na masaya na kayo ni Charles. Nahanap din niya sa wakas ang babaeng para sa kanya. Sana tuloy-tuloy na nga ang saya niyo at kung mabibigyan man ng pagkakataon sa hinaharap, sana maging magkaibigan tayo. Malalaman natin yan sa hinaharap, Kate. Makahulog ang sabi naman ni Nicole. Nag-usap lang sila ng ilang minuto, humingi ng tawad si Kate sa mga nagawa niya kay Nicole at pinatawad naman siya ni Nicole. Nagpaalam na nga rin si Kate dahil ngayon pala ang alis nito papunta sa States. Si Kate ba yun? Anong pinag-usapan niyo? Tanong ng kalalapit lamang na si Nicole. Kay Charles. Humingi lang siya ng tawad. Pinatawad ko na rin. Alis na siya papuntang States. Biglang tinawag nga siya ng kanilang anak. Mommy ka naman ng Mommy Jeannie eh. Ako ang kumakarga sa'yo. Nagtatampong saad nga kunwari ni Gerald. Tumawa na nga lamang si Nicole. At kinuha nga ang magdadalawang taong gulang nga niyang bunsong anak na si Jeannie. Nagtampo ka na niyan, parehas lang naman kayo ng mommy eh. Wala bang daddy dyan? Singit naman ni Charles. Daddy, perfect po sa test namin. Pwede niyo po ba akong bilhan po ng bagong sapatos? Sabi naman ni Gabriel. Ayun, tinatawag niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Nagsitawanan na nga lamang sila. Tara na umuwi na tayo at baka nasa bahay na sina Mama at Tita Carol. Pupunta din si Jean at ang boyfriend niya na ipapakilala niya sa akin mamaya. Excited na ako. Natutuwang sabi nga ni Nicole. Tinungo naman nila ang kotse at umuwi na nga rin. Pagdating sa bahay naroon na ang lahat. Si Gemma, Carol, Jane, kasama ang boyfriend nito na si Jason, si Manang Rina at pati na nga rin ang iilang pinsan ni Nicole, present. At mga kaibigan din ni Charles. Happy birthday, Nicole! Sabay na bati nga ng lahat. Masayang masaya naman si Nicole at nagsimula na nga rin ang birthday celebration niya at tuwang-tuwa ang lahat. Salamat sa birthday party na hinanda mo ha. Masayang masaya ako. Sad pa nga nito. Lahat gagawin ko para sa'yo. Deserve na deserve mo ang party na to at marami pang susunod. Mahal na mahal kita, Nicole. Mahal din kita, Charles. May ngiti namang sabi ni Nicole. Sa huli ay nagpatuloy nga ang buhay ni Nicole. Nanatili sila bilang personal assistant ni Charles at marami din ang sumusuporta sa relasyon nila. Masaya at nag-e-enjoy din si Nicole sa pagiging mommy niya sa 3 nga niyang anak ngayon. Nangako siya sa sarili niya na alagaan niya ang mga anak niya at mamahalin na naman ang mangyari, ipaglalaban niya ang mga to at yun ang desisyon na pinili niya, na hindi pilit at galing talaga sa puso niya. Alam din ni Nicole na umpisa pa lamang lahat ay parte na ng buhay, ang masaktan pero sa huli pa naman yun, kaya susulitin na nga niya ang saya niya ngayon. Isa pa, kahit na masaktan man siya ng paulit-ulit ayos lang, kasama naman niya ang pinakamamahal niyang pamilya na matagal na nga niyang pinangarap. Hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa sitwasyon niya ngayon, pero pinili niya ang mapunta sa kinaroroonan niya ngayon. Masaktan man siya sa huli.
Hindi naman masama magbaka sakali. Dahil baka maganda ang magiging resulta nito sa huli. Pero dapat ay nakahanda ka ng harapin ang anumang naghihintay na kahihinat na ng desisyon na pinili mo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Nicole at Charles. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod.